Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Marga habang pinagmamasta ng asawang si David. 2 buwan na silang kasal at sa bawat sandali, lalo siyang nahuhulog sa lalaking pinakasalan. Pero sa likod ng tuwa ay may lambong ng kalungkutan. 2 linggo na lang at aalis na si David. Magiging seaman ito. Isang trabahong magdadala sa kanya sa malayong dagat at mag-iiwan sa kanya ng matagal. Marga, mahal ko. Malambing na wika ni David habang hawak ang kanyang kamay. Huwag ka malungkot. Mabilis lang ang panahon. Pagbalik ko, hindi na ako aalis pa. Sana nga, David. Pero 2 linggo na lang. Tapos 2 taon. Paano ako? Ang tugon ni Marga, bumigat ang kanyang dibdib. Hindi mo na nga lang ako makikita. Pero paano ang pamilya na binuo natin? Paano magiging anak natin? Paano ng lahat? Marga, alam mo naman ginagawa ko to para sa atin eh. Para sa magiging pamilya natin. Para sa kinabukasan natin. Pangako Marga, babalik ako at magkakaroon tayo ng pamilyang masaya at buo. Sa ngayon, hayaan mo muna ako maging asawa mo sa loob ng 2 linggong to. Magpaksaya tayo. Gawin nating unforgettable ang huling 2 linggo bago ako umalis. Sa kabila ng pag-aalala, napangiti si Marga. Niyakap niya si David ng mahigpit at sa loob ng mga bisig nito, nadama niyang init at pagmamahal. Mahal na mahal kita, David. Mahal na mahal din kita, Marga. Sobra. 2 linggo bago umalis si David, ginawa nila ang lahat upang gawing masaya ang bawat sandali. Nag-date sila sa mga lugar ang pinuntahan nila nung magkasintahan pa lang sila. Nag-picnic at nag-binge-watch sa mga paborito nilang pelikula. Sa bawat sandali, hinigop ni Marga ang presensya ni David. Tinatatak ang bawat detalye sa kanyang isipan upang may baunin siya sa mahabang panahong maghihiwalay sila. Pero sa kabila ng pagmamahal na pinapakita ni David kay Marga, may isang bagay na nagaganap sa likod ng kanyang kaalaman. Si Olivia, ang matalik na kaibigan ni Marga, ay nagbabalik sa kanilang buhay. Isang beses nilang umuwi si Olivia mula sa abroad at sa pagkakataong to, nalaman niyang ikinasal na si Marga at David. Hindi alam ni Marga ni si David ay dating nanligaw kay Olivia. Noon, binaliwala ito ni Olivia dahil nakatuon siya sa kanyang karera. Ngunit ngayon, sa paglipas ng panahon, napagtanto niyang mali siya. Mahal niya si David. Isang araw, nag-aya si Olivia ng dinner kasama si Marga at David. At ang huling linggo bago umalis si David. Habang nagkakwentuhan sila sa isang Japanese restaurant, napansin ni Marga ang kakaibang pagtingin ni Olivia kay David. Akala niya ay normal lang to dahil matagal na magkaibigan ng dalawa. Pero ang hindi niya alam, may mas malalim na kahulugan ang mga titig na yon. "Kamusta ka naman, David?" Tanong ni Olivia. Ang kanyang boses ay tila may kahulugan na hindi maipaliwanag. "Hinihintay kong pag-alis mo para makabalik ka na kaagad." Salamat Olivia. Sana nga. "Ang swerte mo, Marga." Dagdag ni Olivia at bumalik ang kanyang tingin kay Marga. "David, alagaan mo si Marga ha. Mag-ingat ka." Matapos ang hapunan, nag-iwan ng paalam si Marga kay Olivia at nag-uwian na sila ni David. Hindi niya napansin ang masamang kutob. Kinabukasan, tumawag si Olivia kay David na nag-iis sa kanilang bahay dahil bumili si Marga ng mga kailangan nila para sa isang party na gaganapin kinabukasan. "David, pwede ba tayong mag-usap?" Tanong ni Olivia. Ang kanyang boses ay may halong kaba at pag-asa. "May kailangan lang akong sabihin sa'yo bago ka umalis." Oo Olivia, ano ba yun? Tugon ni David na hindi alam kung anong dapat asahan. "Dito ka nilang, David. Nandito ako sa labas ng bahay niyo." Sabi ni Olivia. Nagulat si David. Binuksan niya ang pinto at nakita niya si Olivia nakatayo. Nakasuot ang simpleng damit. Ngunit sa mata niya may apoy ng pagnanasa. Olivia, anong ginagawa mo rito? "May kailangan lang akong sabihin, David. Pwede bang pumasok muna? Mainit sa labas eh." Sagot ni Olivia
at pumasok siya sa bahay ni David. Sumunod naman si David para isara ang pinto. Ano bang sasabihin mo, Olivia? Mahal kita, David. Diretsong sabi ni Olivia at tumingin siya ng malalim sa mga mata ni David. Mahal na mahal kita, David. Simula pa noon, pero naging bobo ako. Huli na nang ma-realize ko na ikaw palang mahal ko. At ngayon ikaw ng asawa ng best friend ko. Nagulat si David sa narinig. Olivia, ano bang sinasabi mo? Kasal na kaming dalaw ni Marga. Mahal ko si Marga. Alam ko, David. Pero sa loob ng 2 linggo, sinubukan kong kalimutan ka. Pero hindi ko kaya. David, mahal na mahal kita. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. 2 linggo na lang, aalis ka na. Ayoko nang mag-isa ako. Olivia, tumigil ka na. Mali ito. Pilit ni David, ngunit naramdaman niya ang init ng katawan ni Olivia. Mali, David? Bakit? Dahil ba kay Marga? Tanong ni Olivia at lumapit pa siya kay David. David, hindi ako si Marga. Hindi akong kinakasama mo sa loob ng 2 buwan. Ibig sabihin, kaya mo akong mahalin. Kaya mo akong mahalin bilang ako. Hindi na nakasagot si David. Naramdaman niyang hininga ni Olivia at sa bawat salita nito ay tila tumagos sa kanyang puso. Niyakap siya ni Olivia ng mahigpit at ang labi ni Olivia ay dahan-dahang lumapat sa kanyang labi. Hindi alam ni Marga ang nangyayari sa bahay habang siya'y abala sa pamimili. Nang bumalik siya, nakita niya si Olivia ang paalis, ngunit hindi niya nakita ang pagluha nito. Inanyayahan kasi niya si Olivia na samahan mamili pero hindi nakarating si Olivia. Marga, salamat sa paanyaya ha. Sabi ni Olivia at ngumiti ng pilit. Ang saya ko para sa inyong 2 ni David. Ingatan mo siya, Marga. Siyempre, Olivia, ikaw din. Mag-ingat ka. Sagot ni Marga at niyakap niya si Olivia. Salamat sa pagpunta. Pagkatapos nun, pumasok si Marga sa bahay. Hindi niya napansin ang kakaibang katahimikan ni David. David? Bumalik na ako. Nag-usap pa kayong 2 ni Olivia? Tanong ni Marga. Ang kanyang boses ay puno ng kagalakan. Oo, Marga. Nag-usap lang kami. Tugon ni David. Ngunit ang kanyang boses ay tila may halong pighati. Anong nangyari sa'yo, David? Bakit parang malungkot ka? Tanong ni Marga at lumapit siya sa asawa. Hinawakan ang kanyang muka. Wala, Marga. Pagod lang ako. Sagot ni David at niyakap niya si Marga ng mahigpit. Mahal na mahal kita, Marga. Sobra. Hindi alam ni Marga na ang bawat yakap, bawat halik ni David ay isang kasinungalingan. Hindi niya alam na sa likod ng bawat salita ay mayroong tinatagong kasalanan. At sa huling 2 linggo bago umalis si David, hindi niya alam na nabuo ang isang sikretong sumira sa kanilang pagmamahalan. Dumating ang araw na aalis na si David. Niyakap siya ni Marga at sa huling pagkakataon, muling naglapat ang kanilang mga labi. Mag-ingat ka, David. Babalik ka ha. Hihintayin kita. Patuloy ang pagdaloy ng mga luha sa kanyang pisngi na puno ng kalungkutan. Basta hintayin mo ako, Marga. Pangako, Marga. Babalik ako. Tugon ni David at niyakap niya ng mahigpit ang kanyang asawa. Pagkatapos noon, umalis na si David, iniwan si Marga ang nag-iisa. Iniwan niyang asawang walang kaalam-alam sa nangyari. At iniwan niya ang isang matalik na kaibigan na naging dahilan ng kanyang kasalanan. 2 buwan nakalipas, matapos umalis si David, tila nanibago si Marga sa buhay niya nang wala ito sa kanyang tabi. Ang dating masaya at maingay na bahay ay nababalot na ng katahimikan. Sa bawat gabi, hinahanap-hanap niya ang yakap at halik ni David. Ang bawat mensahe nito mula sa malayo ang tanging pinanghahawakan niya. Samantala, sa isang malit na apartment sa isang liblib na bahagi ng Maynila, nag-iisa si Olivia. Nakatingin siya sa resulta ng pregnancy test na hawak-hawak niya. Ang 2 linya ay parang 2 talim na sumusugat sa kanyang damdamin. Buntis siya. Ang anak na nasa sinapupunan niya ay anak ni David.
Lumuluha si Olivia habang iniisip ang posisyon niya. Paano niya sasabihin kay David? Paano niya haharapin si Marga, ang matalik niyang kaibigan? Hindi niya masikmurang ideya nga nasira niyang pamilya ng taong pinakamamahal niya. Sa loob ng ilang araw, nag-isip si Olivia ng paraan para itago ang kanyang sitwasyon. Nagdesisyon siyang bumalik sa Canada. Mas madaling gawin ang lahat ng to nang malayo sa Pilipinas. Marga, tawag ni Olivia sa kanyang kaibigan, ang boses ay tila may halong kaba. Kailangan ko na kasing bumalik sa Canada. Binalaan na ako ng boss ko na kailangan ko nang bumalik. Talaga ba? Pero bakit naman biglaan, Olivia? Hindi mo man ako nasabihan. Pasensya na, Marga, ha? Biglaan din sa akin Pero huwag kang mag-alala. Mag-iingat ako doon. Sa huling pagkikita nila, nag-iyak si Marga habang niyayakap ang kanyang kaibigan. Olivia, alagaan mong sarili mo doon, ha? Mamimiss kita. Mag-iingat ka. Mag-iingat ako, Marga. Ingatan mo rin ang sarili mo at ingatan mo ang pamilya na binuon yung dalawa ni David. Hindi alam ni Marga ng mga salitang yon ay isang paalam na sa kanilang pagkakaibigan. Sa huling sandali, hinalikan ni Olivia sa noo si Marga at pagkatapos ay umalis na ito, iniwan si Margang nag-iisa. Makalipas ang 2 taon, bumalik si David sa Pilipinas. Sa loob ng 2 taon, naging asawa si David ni Marga sa bawat oras na nag-uusap sila sa telepono, sa bawat oras na nag-text siya, sa bawat oras na nag-uusap sila. Sa loob ng 2 taon, nabalitaan ni David na buntis si Olivia at sa labis sa pag-aalala, siya'y tumawag. Olivia, anong ginawa mo? Galit na tanong ni David. Bakit ka buntis? At bakit mo sinasabing ako ang ama? Alam mo namang asawa ko si Marga. David, mahal kita. Kahit anong gawin ko, hindi ko kalimutan ka. At ang anak na to, David, ang anak nating 2, hindi ko kayang itago sa yung totoo. Sa huli, kinumbinsi ni Olivia si David na magsama na sila. Pero kinailangan pa rin magsinungaling si Olivia kay David. Sinabi niya na wala siyang ibang choice kundi manatili sa Pilipinas dahil sa kanyang kondisyon. Pero sa totoo lang, nagplano siya. Sa tulong ng isang kaibigan, nanatili siya sa Cebu kung saan hindi siya magtatagpuan ni Marga. Kahit malayo, hindi nakalimutan ni David si Marga. Pero ang pag-aalala sa anak niya at sa kalagayan ni Olivia ang nagtulak sa kanya upang magdesisyon. Olivia, huwag ka mag-alala. Aalagaan ko ang anak nating 2. Pero hindi ko kayang iwan si Marga. Mahal ko si Marga. Babalik ako sa kanya. Kahit masakit, sumang-ayon si Olivia. Kaya nang bumalik si David sa Pilipinas, sinabi niya kay Marga na 1 buwan siya sa bansa. Marga, sana maintindihan mo ako, ha. 1 buwan na ako dito. Kailangan ko nang bumalik agad sa trabaho ko. Bakit, David? Bakit ang iksi? Tanong ni Marga, bumigat ang kanyang dibdib. Akala ko ba 4 na buwan ka dito? Bakit 1 buwan na lang? Mahal ko, alam mo naman na mahirap lang ang buhay nating 2. Kailangan ko magtrabaho para sa kinabukasan natin. Pero huwag ka mag-alala. Gagamitin natin 1 buwang to upang magkasama. Promise ko sa'yo, Marga. Kahit malungkot, sumang-ayon si Marga. At sa loob ng 1 buwan, ginawa nila ang lahat upang magkasama. Nag-date sila, nag-travel, at ginawa ang lahat ng gusto nila. Kahit sa kabila ng pagdududa ni Marga, hindi niya inisip na iba ng tinatawag na pamilya si David. At pagkatapos ng 1 buwan, umalis na si David, iniwan si Marga. Walang kamalay-malay si Marga, nasa Cebu siya magsistay. Marga, mahal na mahal kita. Sabi ni David at hinalikan niya ang kanyang asawa sa noo. Hintayin mo ako, ha. Babalik ako. Hihintayin kita, David. Promise. Tugon ni Marga at niyakap niya rin ang kanyang asawa. Sa Cebu, naghihintay na si Olivia. 1 buwan matapos umalis si David kay Marga, dumating na siya. At sa sandaling yon, nakita ni David ang kanyang anak na babae, si Gracie, na 2 taong gulang na. David, siya si Gracie. Sabi ni Olivia habang lumuluha.
Ang anak natin. Niyakap ni David si Gracie at sa sandaling yon, naramdaman ng init ng pagiging ama. Gracie, anak ko. Sorry kung ngayon lang kita nakita. Sa loob ng 3 buwan, nagsama sina David at Olivia bilang isang pamilya. Araw-araw, nilalaro ni David si Gracie. At araw-araw, nadarama niya ang init ng pagiging isang pamilya. Pero sa bawat sandali, may bahagi sa puso ni David na nag-aalala kay Marga. Olivia? Sabi ni David isang gabi habang pinagmamasa ng anak niyang natutulog. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Mahal ko si Marga. Mahal na mahal ko siya. Pero paano si Gracie? Paano ka? David, alam ko. Pero David, alam mo sa puso mo na mahal mo rin kaming dalawa ni Gracie. Hindi mo kami kayang iwan. David, huwag mo nang isipin si Marga. Kami ang pamilya mo. Ako at si Gracie. Sa loob ng 3 buwan, nag-isip si David. Pero sa bawat araw, mas lalo siyang nakukulog sa pag-ibig niya para sa anak at sa nanay nito. Hindi niya kayang iwan si Gracie. Habang nagpapakasaya si David sa Cebu, nag-iisa naman si Marga sa Maynila. Araw-araw naghihintay siya sa tawag ni David. Araw-araw, hinihintay niyang mga text messages nito. Pero sa bawat araw na lumilipas, nababawasan ang pag-asa ni Marga. Marga, kamusta ka na? Tanong ni Olivia, tumatawag mula sa Canada. Oo, ganoon ang akala ni Marga. Huwag ka nang malungkot, nandito ako. Huwag kang mag-alala, Marga. Salamat, Olivia. Miss na kita. Pero miss na miss ko na din si David. Sana bumalik na siya. Sana hindi niya ako nakalimutan. Sa kabilang linya, hindi nakasagot si Olivia. Alam niyang totoo. Alam niya ng lahat ng paghihintay ni Marga ay walang saysay. 2 taon at 4 na buwan matapos umalis si David. Bumalik na siya ng Manila. Sinabi niya kay Marga na tapos na ang kontrata niya sa abroad. Ngunit sa katotohanan, naging madalas ang paglipat niya ng trabaho at sa bawat bansa na sinasabi niya na pinupuntahan niya kasinungalingan lamang. Sa loob ng 2 taon at 4 na buwan, si Marga ay naghintay sa isang kasinungalingan. Hindi na alam na ang asawa niya ay may ibang pamilya. At sa pagbalik ni David, magsisimulang isang bagong kabanata sa buhay ni Marga. Isang kabanata na puno ng pagdududa, pag-asa, at sa huli, katotohanan. Sa pag-uwi ni David, nag-isip si Olivia ng paraan para itago ang lahat. Ngunit totoo nga na walang lihim na hindi nabubunyag. At ang katotohanan ay hindi kayang itago ng matagal. 1 taon ang lumipas at muling nag-iisa si Marga sa kanilang bahay sa Manila. Ngunit sa pagkakataong to, naisip niyang bigyan ng sarili ng pahinga. Naalala niyang mga kwento ni David tungkol sa ganda ng Cebu. At sa isang biglaang desisyon, nag-impake siya at naglakbay. Gusto niyang balikan ng mga alaala, kahit na mag-isa. Ang unang araw niya sa Cebu ay napakaganda. Matapos maglibot sa Magellan's Cross at tumingin sa Santo Niño Basilica, naisipan niyang mamili ng pasalubong sa SNR. Habang naglilibot sa aisles, naghahanap ng paboritong kape ni David. Nagugulat siya nang may narinig siyang pamilyar na boses. Mommy, gusto ko po ng cookies! Nilingon ni Marga ang pinagbula ng boses at nanlaki ang kanyang mga mata. Sa harapan niya, nakatayo si Olivia, ang kanyang matalik na kaibigan, na may kasamang isang napakagandang batang babae na nasa mga 3 taong gulang na. Tila tumigil ang mundo ni Marga. Olivia? Lumingon si Olivia at namutla ang kanyang mukha nang makita si Marga. Tila siya nakakita ng multo. Ang ngiti niya ay biglang nawala. Niyakap niya ng mahigpit ang bata at sinubukang itago ito sa likod niya. Marga? Anong ginagawa mo rito? Ay, nagbabakasyon ako. Ang tanong, ikaw, anong ginagawa mo rito? Akala ko ba nasa Canada ka? Ngunit bago pa makasagot si Olivia, hinila ng bata ang kanyang damit. Mommy, sino yan? Tanong nito na nakatingin kay Marga na puno ng pag-uusisa. Natahimik si Marga. Ang salitang mommy ay tumagos sa kanyang puso. Anak mo?
Walang maisagot si Olivia. Tila siya natameme. Pero sa huli, gumawa siya ng isang kwento. Oo, Marga, anak ko. Pasensya na, Marga, ha? Hindi ko nasabi sa'yo. Nahihiya ako eh. Bakit ka naman mahihiya? Sino bang ama niyan? Dito na nagsimulang maglaro si Olivia. Huminga siya ng malalim at tumingin ng diretso sa mga mata ni Marga na tila nagsisabi ng isang matinding kasungalingan. Naging single mom ako, Marga. Umibig ako't nagkamali. Kaya nang malaman ko na buntis ako, nahiya ako. Akala ko hindi mo ako matatanggap, kaya pinili kong magtago sa Canada para hindi mo malaman ng lahat. Pero sa totoo lang, nanatili lang talaga ako sa Pilipinas. Sa bawat salita ni Olivia, nakikita ni Marga ang sakit at pagruso sa kanyang mga mata. Naawa si Marga sa kaibigan. Ang gulat niya ay biglang napalitan ng simpatya. Bakit ka ba magtatago sa akin, Olivia? Kaibigan mo ako. Hindi kita huhusgahan. Tsaka, bakit hindi ka ba nagsabi? Bakit may hinayaang mag-isa ka sa lahat ng to? Ayoko lang mag-alala ka, Marga. Sapat na sa akin na mag-isa ako. Ayoko lang na madamay ka pa sa problema ko. Kung ganon, nasan ang ama? Nasan siya ngayon? Wala. Hindi ko alam. Iniwan niyo ako. Siguro nalaman niyang buntis ako kaya iniwan niya ako. Pero Marga, huwag mo lang isipin yun, okay? Ang mahalaga nandito ako. Nandito kami ng anak ko. At okay na ako. Mahabang naging usapan nila. Nagkwento si Olivia tungkol sa kung paano siya nagpakahirap bilang isang single mom at kung paano siya nagtrabaho upang maitaguyod ang anak niya. Sa bawat salita, mas lalong naawa si Marga. Hindi niya inisip ng bawat salita ay isang kasinungalingan na ang bawat sandali ng simpatya ay isang sandali ng pagiging tanga. Marga, salamat ha. Sabi ni Olivia at niyakap ni si Marga. Salamat sa pagtanggap sa akin. Sa totoo lang, ang saya ko na nagkita tayo. Ang saya ko na nakasama ka. Marga, gusto ko lang sabihin sa'yo na sa buhay maraming manloloko. Kaya dapat mag-ingat ka. Lalo na sa mga lalaki. Huwag kang magtiwala sa kahit sino. At sa huli, nag-iisa si Marga na hindi alam na ang pinakamalaking kasinungalingan ay ang katotohanang sinasabi sa kanya. Tila bumaliktad ang mundo ni Olivia. Ang pagtatago niya sa Cebu ay biglang naglaho at napalitan ng isang mapangarib na pagkakataon. Dahil sa labis na awa ni Marga sa sinapit ng kaibigan, niyaya niya itong bumalik sa Manila. Olivia, huwag ka nang mag-isa dito. Malambing na sabi ni Marga habang nakahawak sa kamay ni Olivia. Bumalik ka na sa Manila. Doon ka nalang tumira. Mas magiging madali ang lahat kung magkasama tayo. Sa isipan ni Olivia, ito ang kanyang pagkakataon. Mas magiging madali para sa kanyang bantayin si Marga at tiyakin na hindi matutuklasan ang kanilang lihim ni David. Bukod pa rito, makakakuha siya ng pagkakataong mapalapit kay David at sa pamilyang pinangarap niya. Buo na ang kanyang desisyon. Ipaglalaban niya si David kahit pa alam niyang isa siyang kabit. Salamat, Marga. Tugon ni Olivia, ang mga luha sa kanyang matay hindi nadasi sa sakit kundi sa tawa. Salamat sa pagiging totoo mong kaibigan. Sa loob ng ilang araw, nag-impake si Olivia at ang kanyang anak na si Gracie. Kasama si Marga sa paglalakbay pabalik sa Manila. Sa isang subdivision, naghanap si Marga ng isang bahay na malapit sa kanilang tahanan at sa huli ay nakahanap siya ng isang bahay na nababagay para sa kanila. Dito ka nalang tumira, Olivia. Tingnan mo, magkapit bahay na tayo. Sabay nating palalakihin si Gracie. Ang bawat salita ni Marga ay tila tumagos sa puso ni Olivia. Hindi niya alam kung anong dapat niyang maramdaman. Tuwa ba dahil sa kabutihan ni Marga? O guilt dahil sa panulokong ginawa niya? Sa simula, naging madali ang lahat. Araw-araw, magkasama sina Marga at Olivia sa pag-aalaga kay Gracie. Nagluluto sila, naglalaro, at nagkukwentuhan tungkol sa malalaki, sa pag-ibig, at sa mga sakit ng buhay. Sa bawat sandali, lalong lumalaki ang kasinungalingan ni Olivia. Marga, salamat sa pagiging best friend ko ha.
Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin kung wala ka. Sabi ni Olivia isang gabi habang nag-aalaga ng anak niya. Wala yun, Olivia. Tingnan mo, ang ganda-ganda ng anak mo. Ang swerte mo, Olivia. Sa kabila ng lahat, hindi na napansin ni Marga ang kakaibang pag-uusap ni Olivia. Sa bawat sandali, ang bawat salita ni Olivia ay tila patak ng laso na unti-unting sisira sa kanilang pagkakaibigan. Pagkatapos ng 3 buwan na magkasama, dumating ang araw na umuwi na si David. Sa gabi bago ang kanyang pag-uwi, hindi mapigilan ni Marga ang tuwa. David, mahal ko. Sabi ni Marga habang kinakausap ng asawa sa telepono. Bumalik ka na. Miss na kita. Hindi ako makatulog sa tuwa. Marga, miss na miss din kita. Bukas, magkasama na tayong dalawa. Nang umuwi si David, naghanda si Marga ng isang napakasarap na hapunan. Sa pagpasok ni David sa bahay, niyakap na si Marga ng mahigpit. Mahal na mahal kita, Marga. Mahal na mahal din kita, David. Pagkatapos ng ilang oras, naisip ni Marga ang bisitahin si Olivia para sabihing umuwi na si David. Dinala ni Marga si David sa bahay ni Olivia. At sa sandaling yon, ang mukha ni David ay tila nakakita ng multo. Olivia? Tanong ni David at nagulat siya. David! Sagot ni Olivia at pilit siyang umiti. Kumusta ka na, Olivia? Ang alam ko, nasa ibang bansa ka. Kunwaring wika ni David. Mahabang kwento, mahal. Pero noon na kami, besh, ha? At gabi na. For sure, tulog na din si Gracie. Si Gracie nga pala, mahal. Anak ni Olivia. Tumangoling si David at umalis ng mag-asawa. Nag-iwan ng makahulugang tingin si David kay Olivia dahil hindi niya alam ang planong to ni Olivia. Kinabukasan, gumawa ng paraan si David na hindi makakaharap si Olivia, lalo na si Gracie, at baka tawagan siya nitong daddy at malaman ni Marga ang lahat. Kaya niyaya agad ni Marga ang mamasyal. Sa kabilang banda, habang abalang kumakain si Marga ay nagpunta ng CR si David at doon niya tinawagan si Olivia. Olivia, ano to? Bakit nandito kayo sa Manila? Gigil na tanong ni David. Ano bang gagawin ko? Nagkita kami ng asawa mo sa Cebu at siya nagiya sa akin na bumalik ng Manila. At mas mabuti yon upang maging malapit na tayo. Lalong-lalo na si Gracie ang anak natin. Olivia, malaking gulo to. Kilala ko ni Gracie. Mas malaking gulo kung iiwasan mo kami, David. Hindi ko na kaya magtiis ba kahit isang araw na hindi maging buong pamilya natin. Napasapo na lamang sa ulo si David at pinilit maging normal na bumalik at humarap kay Marga. Isang araw, habang naglalaro si Marga at Gracie, napansin niyang iba ang tingin ni Gracie kay David. Hindi itong tingin ng isang bata sa isang taong kakakilala pa lamang. Gracie? Gusto mo ba si Tito David? Tanong ni Marga habang naglalaro sila ng mga laruan. Hindi po siya, Tito. Daddy po. Tugon ni Gracie at tumingin siya kay David na nakaupo sa veranda. Daddy ko siya. Sa sandaling yon, tumigil ang mundo ni Marga. Ang salitang daddy ay hindi na lang isang salita. Ito ay isang katotohanan. David, mag-usap tayo. Sabi ni Marga at lumabas siya ng bahay. Sa labas, nagsimulang magtanong si Marga. David, sino ba talaga si Gracie? Bakit ka na tinatawag na daddy? Mahal, ano ka ba? Siyempre bata yun at walang kinagis ng ama. Di ba mas okay tawagin niya akong daddy? Nakangiting tugon ni David. Ngumiti ng hilaw si Marga dahil may point si David. Mas maigi ngang siyang ituring na ama ng bata. Tutal, mag-best friend naman silang dalawa ni Olivia. Ang bawat ngiti ni David ay tila nakabaon na sa isipan ni Marga. Ang bawat sandali na magkasama si ni David, Olivia at Gracie ay isang tila matalim na balaraw na tumatago sa kanyang puso. Ang pagdududay unti-unting lumalalim at ang bawat tanong ay walang kasagutan. Isang hapon, habang nag-aayos si Marga ng kanyang mga gamit, napansin niyang nawawala ang kanyang lalagyan ng mga cards. Dito nakalagay ang kanyang mga credit card,
debit card at IDs. Sa paghahanap niya, naisip niyang baka naiwan niya ito sa bahay ni Olivia nang huli siyang dumalaw doon. Agad siyang nagtungo sa bahay ni Olivia. Olivia, nandito ba yung lalagyan ko ng card? Baka naiwan ko dito eh. Tanong ni Marga, ang boses tila may halong kaba. Baka oo, Marga. Tiningnan mo sa taas? Doon mo huling hinubad ang bag mo eh. Sige, aakit ako. Habang umaakit si Marga sa itaas, naramdaman niya ang kakibang kaba. Ang bawat hakbang niya ay tila patungong sa isang lagusan ng katotohanan. Pagpasok niya ng kwarto, nagulat siya nang makita ang isang brief sa ibabaw ng kama. Agad niyang napansin ang tatak nito at pamilyar ang disenyo. Walang duda, brief ni David yon. Marga, nakita mo ba? Hindi, Olivia. Saan ba yon? Sagot ni Marga, saka tumingin kay Olivia ang may pagdududa. Baka nasa ibaba, Marga. Baka naiwan mo doon. Sige, Olivia. Salamat. Tugon ni Marga at bumaba na siya. Sa kabila ng natuklasan, pinilit ni Marga ang maging normal ang kanyang pakikipag-usap kay Olivia. Nagkukwentuhan pa rin sila, nagtatawanan, at umaaktong walang nangyari. Pero sa loob-loob ni Marga, tila may apoy na naglalagablab. Sa mga sumunod na araw, nagsimula si Margang mag-obserba. Sa tuwing nakikita niya si David at Gracie na magkasama, napapaluhan na lang siya. Ang pagkakahawig ni David at Gracie ay hindi na lang isang haka-haka. Ito isang katotohanan. Isang araw, nagpa siya si Margang mag-imbestiga. Nagpaalam siya kay David na uuwi muna siya ng Batangas dahil may kukunin. Pero kunwari lang yon. Sa halip, nagtungo siya sa isang hotel at doon siya nagplano. Nalaman ni Marga mula sa isang kaibigan niya na nag-ooperate ng isang restaurant na nag-dinner date sina David at Olivia. Tumungo si Marga sa restaurant at doon niya hinihintay ang pagkakataon. Habang nasa banyo si Olivia, pumasok si Marga. Olivia, sabi ni Marga, ang boses ay puno ng galit at paghati. Nagulat naman si Olivia nang makita si Marga. Marga, anong ginagawa mo rito? Ikaw, anong ginagawa mo rito? Bakit kasama ka ni David? Bakit ka na niloko? Bakit mo ba ako niloloko? Marga, hindi mo naiintindihan. Hindi ko naiintindihan? Olivia, bakit? Ikaw ang best friend ko. Bakit mo nagawa sa akin to, ha? Bakit mo ako niloko? Tanong ni Marga at nagsimula siyang umiyak. Marga, hindi ko kasalanan. Si David ang may gusto nito. Hindi ko siya pinilit. Marga, mahal ko si David. Mahal na mahal ko siya. Mahal? Mahal mo siya, Olivia? Bakit? Dahil may pera siya? Dahil asawa ko siya? Tanong ni Marga at hinampas niyang pinto. Hindi, Marga. Mahal ko siya dahil mahal niya ako. Mahal niya ako at ang anak naming dalawa. Marga, siyang may gusto nito, hindi ako. Si David ang may gusto na maging pamilya kami. Hindi ko siya pinilit. Sinungaling ka. Lahat ng sinabi mo yung kasinungalingan. Mula simula, sinungaling ka na. Kaya pala ganito. Lahat ng sinabi mo sa akin sa Cebu, lahat ng sinabi mo kasinungalingan lang. Oo, Marga. Kasinungalingan. Pero ang totoo, mahal ko si David. Mahal na mahal ko siya. Hindi ako masaya na ikaw ang asawa niya. Hindi ako masaya na ikaw ang kasama niya. Marga, gusto ko siyang agawin sa'yo. Agawin? Olivia, hindi siya bagay na inaagaw. Asawa ko siya. Legal na asawa ko. Ikaw, ano bang tawag mo sa sarili mo? Isang kabit. Kabit ka. Hindi ikaw ang asawa niya. Ako. Ako ang asawa niya. Legal na asawa? Marga, tingnan mo ang sarili mo. 2 taon ka nang nag-iisa. 2 taon ka nang naghihintay. Sa tingin mo, saan ka pa ba sa buhay ni David? Wala ka. Kami ang kasama niya. Kami ang pamilya niya. Wala akong pakalam sa sinasabi mo. Ang mahalaga-legal na asawa ko. At ikaw, Olivia. Ikaw na akala ko'y best friend ko. Ahas ka pala. Sinasabi mo sa akin mahal mo ako.
Tapos niloloko mo lang pala ako. Marga, hindi ko ginusto to. Mahal ko si David. Mahal kong anak naming dalawa. Marga, intindihin mo naman ako. Hindi ko kayang intindihin ka. Hindi ko kayang intindihin ang ginawa niyong paniloko sa akin. Olivia, kaibigan kita. Bakit? Bakit mo nagawa sa akin to? Bakit mo inagaw ang asawa ko? Hindi ko siya inagaw. Siya ang lumapit sa akin. Si David ang may gusto nito. At ako, mahal ko siya. Kaya ginawa ko ang lahat para sa kanya at sa anak naming dalawa. Sinungaling ka. Lahat ng sinasabi mo yung kasinungalingan. At ngayon, nagtatago sa likod ng anak mo? Bakit? Dahil ba sa anak mo kaya ginawa mo to? Dahil sa anak mo kaya ka naging kabit? Oo. Oo, Morga. At hindi ako nag-iisa. May pamilya na ako. Si David. Siya na ang asawa ko. Siyang ama ng anak ko. At ikaw, Morga, wala kang anak. Wala kang pamilya. Mag-isa ka lang. Kaya sa ating dalawa, ikaw ang talunan. Hindi nakasagot si Marga. Ang bawat salita ni Olivia ay tila isang balaraw na tumatago sa kanyang puso. Ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng sakit, ang lahat ay tumambad sa kanyang harapan. Ang pagdududa niya ay naging katotohanan. Ang pag-ibig niya ay naging paghati. At sa harap ni Olivia, nakita ni Marga ang kanyang sarili. Isang taong naloko, isang taong nag-iisa, at isang taong walang kaalam-alam sa katotohanan. Halos wala sa kanyang sarili si Marga nang pabalik siya sa pagkainan kung nasaan si David. Ang mundo niya ay tila tumigil sa pag-ikot at ang bawat hakbang niya ay tila humihinto si Eri. Nakita niya si David na nakangiti pa. Walang kamalay-mahal sa katotohanan na nabunyag na. Pagharap ni David, isang malakas na sampalang sumalubong sa kanya. Tumigil ang ingay sa buong restaurant. Napatingin ang lahat sa kanya. Ang ngiti ni David ay napawi. Napalitan ng pagkabigla at pagkalito. Marga, ano bang nangyayari sa'yo? Tanong ni David habang sapong pisnging namumula. Anong nangyayari sa akin? Tanungin mong sarili mo, David. Ang kapal ng mukha mong mag-date sa harap ng lahat, kasama ang kabit mo. Sa sandaling yon, naintindihan ni David ang lahat. Tumayo siya at ang pagkabigla ay napalitan ng galit. Marga, ano ba? Huwag mo ko'y pahiya. Humarap ka sa akin ng maayos. Pinapahiya kita? Kayong nanira sa pamilya ko. Kayong nanira sa buhay ko. Alam niyo ba kung gaano kasakit sa akin nang malaman na may anak ka na? Kasama ang kabit mo. Nakikita niyo yan? Yan ang asawa ko. At yan, isang kabit. Sigaw ni Marga habang tinuturo si Olivia na nasa likuran ni David. Marga, hindi ko kasalanan. Tumahimik ka. Hindi mo kasalanan. Olivia, sinungaling ka. Pinaniwala mo ako na wala kang kasalanan. Niloko mo ako sa Cebu. Lahat ng sinabi mo, kasinungalingan. At ngayon sasabihin mong hindi mo kasalanan? Hindi na nakapagtimpi si David. Kinaladkad din si Marga patungo sa labas ng restaurant. Marga, sumama ka sa akin. Umuwi tayo at doon tayo mag-usap. Ayoko. Bitawan mo ako, David. Ayoko nang makitang pagmumukha niyo. Marga, please. Umuwi na tayo. Pakiusap ni David. Sa huli, wala nang nagawa si Marga kundi sumama. Sumakay sila sa kotse ni David. Sa loob ng sasakyan, wala nang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang pag-iyak ni Marga. Pagdating nila sa bahay, agad na pumasok si David sa loob. Pagpasok ni Marga, isang malakas na sigaw ang sumalubong sa kanya. Marga, bakit mo ba ginawa yun? Bakit mo kami pinahiya, ha? Ako pang may kasalanan, David? Bakit? Dahil ba sinabi kong totoo? Bakit, David? Masaya ka bang niloloko mo ako? Masaya ka ba na niloloko ka sa akin? Marga, may balak naman akong sabihin sa iyo eh. Pero hindi ganito. Hindi sarap ng lahat. Hindi sa ganung paraan. Sabihin sa akin, David, 3 taon nang lumipas. 3 taon na ako naghihintay sa'yo. Ano bang sasabihin mo?
Na may anak ka na? Na may pamilya ka na? Na may balak kang iwan ako? Hindi nakasagot si David. Niyakap niya si Marga ng mahigpit at sa bawat yakap, nararamdaman niyang sakit ng kanyang kasalanan. Marga, mahal na mahal kita. Pero hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Natatakot ako na sabihin sa'yo yung totoo. Bitawan mo ako. David, sinasabi mo sa akin na mahal mo ako. Pero sa likod ko magkasama ka ng iba. Alam mo ba kung gaano kasakit sa akin ang malaman na may anak ka na? At sa best friend ko pa talaga? Marga, please. Patawarin mo ako. Pakiusap ni David at lumuhod sa harap ni Marga. Hindi ko sinasadya. Hindi ko ginusto to. Pero Marga, mahal ko rin si Olivia. Mahal kong anak namin. At hindi ko kayang iwan sila. David, mahal kita. Pero hindi ko alam kung sino ka na. Hindi na kita kilala, David. Sa lahat ng bagay na sinabi mo, ang pinakamasakit ay iyan. Na mahal mo na siya. Marga, hindi ko na alam kung dapat kong gawin. Mahal ko kayong pareho. Pero sa loob ng 3 taon, naging masaya ako kay Olivia. Naging masaya ako sa anak naming dalawa. Marga, alam mo sa puso mo, mahal mo rin siya. Mahal ko siya. Mahal ko siya bilang best friend ko. Hindi ko siya mahal bilang kabit mo. Hindi ko siya mahal bilang ina ng anak mo. Marga, please. Makinig ka sa akin. May balak na akong sabihin sa'yo yung totoo. Gusto ko na saan sabihin sa'yo na hiwalayan kita. Pero hindi ko alam kung paano. Sa sandaling yon, gumuho ang mundo ni Marga. Hindi na siya makapagsalita. Ang mga luhay umaagos sa kanyang pisngi. Ang lahat ng pag-aasa niya nawala. Ang lahat ng pagmamahal niya ay napalitan ng galit at bighati. David, bakit? Bakit mo ginawa sa akin to? Ano bang pagkukulang ko? Anong pagkukulang ko para gawin mo sa akin to, ha? Wala kang pagkukulang, Marga. Ikaw ang perpektong asawa. Ikaw ang perpektong tao. Pero Marga, alam mo sa puso mo na mahal ko siya. David, mahal kita. Pero hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya ang sakit. Hindi ko na kaya ang lahat ng kasinungalingan. Sabi ni Marga tumayo. Tapusin na natin to, David. Sa huling sandali, iniwan ni Marga si David na naniniwala sa bawat salita niya. Ang galit niya ay biglang napalitan ng sakit. At sa harap ni David, nakita ni Marga ang sarili niya. Isang taong pinagtaksila ng mundo at isang taong nawala ang lahat. Ang pagmamahal niya napalitan ng paghati. At sa huling sandali, nag-iisa si Marga sa gitna ng kasinungalingan. Halos walang lakas si Marga nang matunghayan ng pag-alis ni David at Olivia. Mula sa bintana, pinanood niyang kotseng unti-unting lumayo. Bitbit ang lahat ng pangarap na minsan niyang binuo kasamang asawa. Ang mga luhay patuloy na umaagos sa kanyang mga mata, kasabay ng pagguho ng kanyang buong mundo. Si sandaling yun, hindi na lang puso niyang nasira, pati ang pagmamahal na minsan niyang pinaniniwalaan. Hindi nagtagal, nagbago ang buhay ni Marga. Ang dating masayahin at mapagmahal na Marga ay napalitan ng isang babaeng nababalutan ng kalungkutan at pag-ibig na naglaho. Sa kabila ng lahat, hindi niya maiwasang mag-usisa sa buhay ni David at Olivia. Sa pamamagitan ng mga social media accounts ni Olivia, palihim siyang nagmamasid. Nakita niyang masasayang larawan ng dalawa kasama si Gracie, na tila nagpapakita ng isang perpektong pamilya. Bawat ngiti ni David ay parang saksak sa kanyang puso. Nang sumapit ang ilang buwan, muling sumampa sa barko si David. Ang pag-alis niya ay nag-iwan ng panibagong sugad sa puso ni Marga. Isang panibagong supling sa sinapupunan ni Olivia. Sa mga larawan, kitang-kita ang tiyan ni Olivia ang lumalaki na tila nagmamalaking nagpapakita ng kanilang buong pamilya. Ang balitang ito ay nagdulot ng matinding kalungkutan kay Marga. Na tila binura na siya ng tuluyan sa buhay ni David. Samantala, sa isang malayong bansa, nasa barko si David. Nagtatrabaho upang maibigay ang lahat ng pangangailangan ng kanyang pamilya. Ngunit isang araw, dumating ang isang balita na nagpabago sa lahat. Tinanggal siya sa trabaho. Ang dahilan, may reklamong may binuntis siyang ibang babae. Si Lian,
asawa ng kasamahan niya. Gumuho ang mundo ni David. Ang lahat ng pinaghirapan niya ay nawala sa isang iglap. Ang galit at paghati ay bumalot sa kanyang puso. At ang depresyon ay unti-unting kumakain sa kanyang pagkatao. Hindi na siya ang dating masayahing David. Ang dating mapagmahal ni David ay napalitan ng isang taong nababalutan ng galit at depresyon. Umuwi si David at ang balitang to ay agad dumating sa pandinig ni Olivia. Sa pagdating ni David, hinarap niya ito. David, totoo bang narinig ko? Olivia, hindi ko kasalanan. Hindi ko ginusto to. Hindi ko alam. Hindi mo ginusto? David, may binuntis ka na naman. At ngayon tinanggal ka pa sa trabaho mo. Paano na tayong dalawa, David? Paano ang magiging anak natin? Olivia, please. Huwag mo na akong tanungin. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Patawarin mo ako. Sa sandaling yun, ang lahat ng galit ni Olivia lumabas. Ang pagmamahal niya napalitan ng galit at paghati. Ang bawat sandali na magkasama sila ay tila isang malaking karma. Sa loob ng ilang linggo, naging madalas ang pag-aaway ni na David at Olivia. Ang dating masaya na pamilya ay napalitan ng isang papilang nababalutan ng galit at depresyon. Sa bawat sandali, ang lahat ng pangarap ni Olivia ay naglaho. Samantala sa Maynila, narinig ni Marga ang balita tungkol kay David. Sa halip na maawa, napangiti siya at napailing sa sinapit ng maniloko ng dating asawa. Naisip niyang sinisingil ang karma ang mga taksil sa buhay niya. Sa huli, nagdesisyon siyang bigyan ng sarili niya ng bagong buhay. Hindi niya inakalang sa gitna ng kanyang pagdurusa, may isang taong darating sa kanyang buhay. Si Mark, isang matalik na kaibigan mula sa kolehiyo. Biglang lumitaw sa kanyang buhay sa hindi inaasahang pagkakataon. Marga, kamusta ka na? Tanong ni Mark isang hapon habang nag-iinom sila ng kape. Masaya akong makita ko ulit. Namiss kita ah. Salamat Mark. Ang saya ko rin na makita ka. Ikaw lang talagang nakakaintindi sa akin. Sa loob ng ilang linggo, naging mas lalo silang malapit sa isa't isa. Sa bawat sandali, nararamdaman ni Marga na mas masaya siya kasama si Mark kaysa sa naramdaman niya kay David. Ang lahat ng bighati niya ay unti-unting naglaho at ang pag-asa ay unti-unting bumalik sa kanyang puso. Habang nagpapaksaya si Marga sa bagong buhay niya, nalaman ni David na may iba ng mahal si Marga. At sa halip na magalit, naramdaman niya ang sakit. Ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng sakit, ang lahat ay bumalik sa kanya. Sa huli, naramdaman niya ang lahat ng ginawa niya ay walang saysay. Hindi nakala ni Marga ng pagtatapos ng kwento ni David at Olivia ay matatapos sa ganito. Matapos ng ilang buwang pagiging miserable, dumating isang balitang nagpabago sa lahat. Nakunan si Olivia. Ang matinding lungkot at paghihirap na dinanas nito sa piling ni David ay naging dahilan ng kanyang kamatayan. Bagay na ikinagulat ni Marga. Sa harap ng kabaong ni Olivia, walang salitang lumabas sa labi ni Marga. Ang tanging maririnig ay ang tahimik na pag-iyak ng isang bata, si Gracie. Sa kabila ng lahat ng sakit na dinanas niya, hindi niya ninais sa buhay ang maging kabayaran ng lahat. Ang galit na kay Olivia ay biglang napalitan ng awa. Naalala niya ang kanilang mga pinagsamahan bilang magkaibigan, ang mga tawanan at masasayang sandali na magkasama sila. Olivia, pabulong na sabi ni Marga habang tinititigan ng walang buhay na katawan ng dating kaibigan. Pinapatawad na kita. Sa isang tabi, nakaupo si David. Nababalutan ng itim na damit at mukhang wasak na wasak. Ang lahat ng paghati at galit ay bumabalot sa kanyang pagkatao. Sa bawat sandali, nararamdaman niyang sakit ng pagkawala ni Olivia. Hindi niya alam kung paano siya bumubuhay ng walang ina ng kanyang anak. Nakatanaw lamang si Marga sa malayo habang umiiyak sa lamin ni Olivia. Nakadama siya ng matinding galit kay David. Ito ang sinisisi niya sa lahat. Siya ang dahilan kung bakit naghirap si Olivia. Siya ang dahilan kung bakit namatay ang dating kaibigan. At sa sandaling yun, nagdesisyon si Marga ang maghiganti. David, akong bahala sa'yo.
Sisiguraduhin kong mararamdaman mo ang lahat ng sakit na dinanas ko. Sisiguraduhin ko na mararamdaman mo ang lahat ng sakit na dinanas ni Olivia. Gagamitin ko ang lahat ng lakas ko para sirain ang buhay mo. Bulong nito sa kanyang isip. Sa mga sumunod na araw, nagsimula si Marga sa kanyang plano. Naisip niya ng kahinaan ni David ang kanyang pag-ibig. Gagamitin niyang kahinaan ni David at muling paiibigin. Gagamitin niyang lahat ng kanyang ganda, ang lahat ng kanyang karunungan at ang lahat ng kanyang lakas para sirain ang buhay ni David. Marga, kamusta ka na? Tanong ni David isang gabi habang magkasama sila sa isang restaurant. Salamat sa pagpunta mo ha. Napakabuti mo pa rin sa kabila ng mga nagawa kong kasalanan sa'yo. Wala yun, David. Naisip ko lang, matapos ang lahat, tayo na lang naman ang magkasama eh. Wala na si Olivia. Sa bawat sandali na magkasama sila, nararamdaman ni Marga ang sakit ng kanyang pagpapanggap. Ang bawat ngiti niya, ang bawat salita niya, ang lahat ng kasinungalingan. Pero sa bawat sandali, mas lalong dumarating ang pag-asa sa kanyang puso. Naging mas madalas ang pagdidino ni na Marga at David. Sa bawat sandali, unti-unting bumabalik ang pag-ibig ni David kay Marga. Ang dating galit niya kay Marga ay napalitan ng pag-ibig, pag-asa at pagmamahal. Marga, mahal na mahal pa rin kita. Sabi ni David isang gabi habang magkasama sila sa isang parke. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan ko. Marga, bumalik ka na sa akin. Muli tayong magsimula. Sa sandaling yon, nararamdaman ni Marga ang sakit ng kanyang pagpapanggap. Ang lahat ng pangarap ng sinira ng manlolokong nasa kanyang harapan. Pero sa huli, nagdesisyon siyang ituloy ang kanyang plano. David, mahal kita. Mahal na mahal din kita. Muli tayong magsimula bilang isang pamilya. Sa loob ng ilang linggo, muling nagsimula sina Marga at David bilang isang mag-asawa. Ang dating masaya nilang buhay ay nagbalik. Ngunit sa likod ng lahat ng to, mayroong isang bagay na nagtatago. Isang lihim na sisira sa kanilang pagmamahalan. Isang araw habang nasa bahay si David, dumating ang isang balita na nagpabago sa lahat. Tinawagan siya ng dating boss niya sa barko. David, may kailangan akong sabihin sa'yo. Pinababalik ka na sa serbisyo. Matinding pangangailangan namin ngayon. Sa sandaling yon, tumigil ang mundo ni David. Ang lahat ng paghati, ang lahat ng galit, ang lahat ay biglang nawala. Marga, tinawagan ako at pinababalik ako sa barko. Marga, babalik na ako sa trabaho. Marga, ano bang nangyayari sa'yo? Tanong ni David habang tinitingnan niyang mukha ni Marga na puro ng sakit. David, sinasabi mo sa akin na babalik ka sa trabaho? Bakit? Bakit mo ako niloko? Marga, hindi kita niloko. Sadyang pinababalik na ako. Hindi ka ba masaya? Ngayon may pagkakataon akong bumalik sa trabaho ko. Nang dumating ang balitang babalik na si David sa barko, hindi na nag-aksepa ng panahon si Marga. Ang mga salita ay tila nagiging apoy sa kanyang puso. Ito na ang huling pagkakataon. Ang huling pagkakataon upang gumanti. Kaya isang gabi, naghanda siya ng isang romantic dinner. Nagsuot siya ng isang paborito ni David. Isang itim na dress, naglalo pang nagpaaligante sa kanyang tindig. Tinantahan niya ng maigi ang kanyang mukha at inilabas niya ang kanyang alindog na minsan pinalitan ng pighati. Sa hapagkiinan, naglagay siya ng mga bulaklak. Bumili ng paboritong alak ni David at naghanda ng masarap na pagkain. Hindi niya alam kung saan niya kinuhang lakas ng gawin ang lahat ng to. Ang bawat kilos niya ay tila isang matinding kasinungalingan. Ngunit sa likod ng lahat ay may nagtatago. Isang paghihiganti na matagal niya nang pinananabikan. Nang dumating si David, nagulat siya sa nakita. Ang kanyang asawa ay tila nagbalik sa kanilang mga pinagsamahan. Ang sakit na nararamdaman niya ay tila naglaho sa isang iglap. Marga, mahal ko. Salamat sa pagdating mo. Naisip ko lang matapos ang lahat. Tayo na lang magkasama. Muli tayo magsimula. David, mahal na mahal pa rin kita. Tugon ni Margaret niyakap si David ang mahigpit at sa likod nito, nanlilisik ng mga mata.
Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan ko. Marga, bumalik ka sa akin. Muli tayong magsimula. Sa pagkainan, naging masaya ang kanilang pag-uusap. Pinag-usapan nila ang kanilang mga pinagsamahan, ang kanilang mga pangarap, at ang kanilang gustong buuin na pamilya. Sa bawat sandali, nararamdaman ni Marga ang sakit ng kanyang pagpapanggap. Ang bawat ngiti niya, ang bawat salita niya, ang lahat ay kasinungalingan. Pero sa huli, nagdesisyon siyang ituloy ang kanyang plano. Habang nasa kasagsagan ng kasarapan si David, bigla siyang napasigaw. Ang sakit ay tila isang matalim na balaraw na tumatago sa kanyang pagkalalaki. Binuhusan ni Marga ng asido ang kanyang pagkalalaki. At sa sandaling yun, ang lahat ng pangarap ni David ay naglaho. Marga, ano to? Anong ginawa mo sa akin? Sigaw ni David na humihiyaw sa sakit. David, mahal kita. Pero hindi na ngayon. Hindi na ngayon, David. At sana hindi na muli. Yan ang parusa mo. Para maramdaman mo ang lahat ng sakit na dinanas ko. At ang lahat ng sakit na dinanas ni Olivia. Marga, hindi ka ganyan. Ano mo nangyayari sa'yo? Ako? David, ako ang ginawa mong ganito. Niloko mo ako. Pinagtaksilan mo ako. At pinaniwala mo akong mahal mo ako. Ang lahat ng to, David, kasalanan mo. Lahat ng ito dahil sa ginawa mo. Sana hindi ka na makabuntis pa. Dahil sa ginawa mo, hindi ka na makakabuntis pa. Yan ang parusa mo. Ang maging walang silbing lalaki. Yan ang parusa mo sa paniloko mo sa akin. At sa paniloko mo kay Olivia. At sa lahat ng babaeng niloko mo. Marga, tama na. Tulungan mo ako, hindi ko na kaya. Hindi mo na kaya? Mas masakit ba? Wala yan sa mga dinulot mo sa akin, leche ka. Sa ginawa mo kay Olivia at sa ibang babae pang binuntis at niloko mo. At ngayon, ikaw, David. Ikaw ang magdurusa. Yan ang parusa mo. Sa huling sandali, iniwan ni Marga si David na naniniwala sa bawat salita niya. Ang galit niya ay biglang napalitan ng sakit. At sarap ni David, nakita ni Marga ang sarili niya. Isang taong naloko, isang taong nag-iisa, at isang taong nawala ang lahat. Ang pag-ibig niya ay napalitan ng pighati. Pagkatapos ng matinding pangyayari, kinuha ni Marga si Gracie. Dinala niya si Gracie sa mga magulang ni Olivia. Doon, inilihim niya ang lahat ng nangyari. Sinabi niyang kailangan ni David bumalik sa barko at gusto niyang magkaroon ng bagong buhay si Gracie. Ang lahat ng kasinungalingan ay nagpatuloy. Marga, salamat sa pagpapadala mo kay Gracie. Salamat sa pag-ahalaga mo sa kanya. Sabi ng nanay ni Olivia habang niyayakap si Gracie. Wala yun, tita. Ang mahalaga, masaya na po si Gracie. At ang mahalaga, masaya kayo. Sa loob ng ilang linggo, muling sumampa si David sa barko. Ang lahat ng pighati, ang lahat ng galit, ang lahat ay bumabalot sa kanyang pagkatao. Ang bawat sandali, nararamdaman niyang sakit ng kanyang pagkalalaki. Ang paglalakbay niya isang paglalakbay ng kalungkutan. At sa sandaling yun, ang lahat ng pangarap niya naglaho. Habang nasa barko, nilaman ni David na wala siyang kakayahang makabuntis pa. Ang lahat ng pangarap niya magkaroon ng anak ay naglaho. Ang lahat ng pag-ibig niya ay napalitan ng galit at paghati. Sa tuwing nakikita ni David ang itsura ng ari niya na tanging pag-ihi na lang ang kaya gawin, ay matinding kirot ang nadaman ng kanyang puso. Napasigaw na lamang siya sa galit nang minsan nasa banyo ito. Isang sigaw ng matinding pagsisisi at pighati. Ang paghihiganti ni Marga ay nagtagumpay. Ngunit sa likod ng tagumpay na iyon, merong malaking bigat sa kanyang puso. Ang galit na nag-uudyok sa kanya biglang naglaho at napalitan ng isang pakiramdam na tila ba nakakulong siya sa nakaraan. Ang lahat ng ginawa niya ay tila walang saysay. Ang lahat ng sakit na dinanas niya ay tila nagbalik sa kanya. Dumaan si Marga sa matinding kalungkutan. Ang bawat sandali tila isang pagsubok. Ang bawat ngiti ay tila isang kasinungalingan. Sa mga oras na yon, si Mark ang naging liwanag sa kanyang dilim. Ang lalaking nagmahal ng tunay sa kanya. Ang lalaking nagtiyaga sa kanyang mga luha at hinanakit.
Marga, andito lang ako. Sabi ni Mark isang gabi habang umiiyak si Marga. Andito lang ako para sa'yo. Huwag kang mag-alala. Magiging okay ka. Magiging okay lahat. Sa bawat sandali, ginabayan ni Mark si Marga sa tamang landas. Tinulungan niya si Margang kalimutan ng nakaraan at magsimula ng isang bagong buhay. Sa tulong ni Mark, unti-unting bumalik ang ngiti sa labi ni Marga. Unti-unting bumalik ang pag-asa sa kanyang puso. Makalipas ang ilang taon, namuhay ng maayos at masaya si Mark at Marga. Sa kabila ng lahat, hindi po pirma si David sa annulment. Ang paghihiganti niya nagpatuloy sa isang paraan na hindi inakala ni Marga. Ngunit kahit sa kabila ng lahat, nanindigan si Marga. Ang kasal ay hindi isang papel, kundi isang pangako na minsan niyang binuo kasama ang isang taong nanakit sa kanya. Marga, mahal kita. Alam ko na hindi madaling lahat. Pero masaya ako nandito ka. Masaya ako na ikaw kasama ko. Salamat, Mark. Salamat sa pagiging totoo mong mahal. Salamat sa pagiging totoo mong kaibigan. Mark, mahal na mahal din kita. Sa loob ng ilang taon, nagkaroon sila ng isang anak. Si Maya, isang napakagandang batang babae, naging liwanag sa kanilang buhay. Ang lahat ng pighati ni Marga ay napalitan ng pag-ibig. At lahat ng sakit niya ay napalitan ng tuwa. Mommy, laro tayo! Sigaw ni Maya, ang kanyang mamatay nagniningning sa tuwa. Sige anak, ano bang lalaruin natin ha? Kahit anong gusto mo? Sa bawat sandaling kasama ni Marga ang kanyang anak, nararamdaman niyang init ng pagiging isang ina. Ang lahat ng pangarap niyang magkaroon ng pamilya na tupad sa isang paraan na hindi niya inakala. Isang araw habang nasa parke si Marga, nakita niya si David. Nakaupo sa isang bench, nababalutan ng itim na damit at mukhang wasak na wasak. Ang lahat ng paghatit galit na bumabalot sa kanyang pagkatao. Sa bawat sandali, nararamdaman niyang sakit ng pagkawala ni Olivia at ang sakit ng pagkawala ni Marga. David, sabi ni Marga at lumapit sa kanya. Nagulat si David nang makita si Marga. Marga, anong ginagawa mo rito? Ikaw, anong ginagawa mo rito? Bakit ka mag-isa? Marga, wala na ako. Wala na akong pamilya. Wala na akong anak. David, ang lahat ng ating ginawa ay may karampatang kapalit. Mabuti man o masama. Pero ang ginawa mo sa akin, ganun na lang ba yun? Mag-isa na lamang ako, Marga. Masaya ka na ba? Hindi ko iningi ng tawad ang ginawa ko sa'yo. Siguro instrumentong ginawa ko upang hindi ka na makapanloko pa, David. Hindi mo alam ang pakaramdam na labis na nagmahal. Pero ang ending, niloloko lang. Umalis ka na at iwan mo ako, Marga. Ito ng kapalaran ko. Ang habang buhay na mag-isa. Tumayo si Marga at kahit papaano ay hindi niya naiwasang mapaluha. Pinahira niyang mga mata at tumalikod na kay David, ang lalaking minsan ay kanyang minahal. Isang gabi, mag-isa si Marga sa kanilang bahay dahil nasa isang meeting pa si Mark. Ang katahimikan sa bahay ay tila nagpapahinahon sa kanya. Ngunit hindi niya alam na ito palang huling gabi ng kanyang kapayapaan. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang may isang lalaking sumunggab sa kanya mula sa likuran. Nagsimulang masisigaw si Marga, ngunit huli ng lahat. Hinila siya ng lalaki at ihinampas sa muebles. Ang sakit ay tila isang matalim na balaraw na tumatago sa kanyang katawan. Pagtingin niya sa mukha ng lalaki, tumigil ang mundo niya. Si David, ang dating asawa niya nga matagal niya nang kinalimutan. David, anong ginagawa mo rito? Ang itsura ni David ay tila galing sa impyerno. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at ang kanyang mukha ay puno ng pighati. Marga, ang lahat ng to'y kasalanan mo. Lahat ng to'y dahil sa ginawa mo. Ikaw ang dahilan kung bakit naghihirap ako. Ikaw ang dahilan kung bakit walang lahat sa akin. Sandali, David. Maghulos dili ka nga. Akala ko ba maayos ang lahat sa ating dalawa? Hindi natin dapat umabot sa ganito, David. Sa ginawa mo sa akin? Para mo na rin akong pinatay, Marga. Tinanggalan mo ako ng kaligayahan. Kaya tabla-tabla na to.
Sa sandaling yon, naintindihan ni Marga ang lahat. Balak siyang patayin ni David. Balak niyang tapusin ang lahat. At sa gitna ng takot, nanlaban si Marga. Sa kabila ng pagiging sugatan at duguan, hindi siya sumuko. Ang bawat suntok, ang bawat tadyak, ang lahat ay tila isang huling hininga. Umabot sila sa teres ng bahay. Ang labanan ay naging mas matindi. Ang bawat suntok ni David, ang bawat tadyak ni Marga, ang lahat ay nalalapit na sa katapusan. Sinubukan ni Marga nga pumanhik sa hagdan upang sa kwarto magtago. Ngunit naabutan siya ni David at nahila pababa. At sa kanilang tagisan ay umabot sila sa teres at doon aksidenteng nadulas si David. Nahulog siya at tumarak ang kanyang katawan sa matutulis ng mga bakal sa gate ng bahay. Ang katahimikan ay bumalik sa bahay. Ang tanging maririnig ay ang pag-iyak ni Marga na puno ng lungkot, galit at awa. Sa huling sandali, tiningnan niyang katawan ni David na nakaturo sa ibaba. Nanginginig si Marga habang nakatitig sa katawan ni David na wala ng buhay at nakadilat pa. Umupo siya sa sulok at walang humpay na umiyak ng mahina. Napagtanto niyang ang lahat ng paghati, ang lahat ng galit, ang lahat ay naglaho. Nang dumating si Mark, nakita niya si David na nakandusay na sa itaas ng gate. Agad siyang nagbadaling papasok ng bahay at hinanap si Marga. Natagpuan niya ito sa sulok ng teres na umiiyak. Marga, ano nangyari? Tanong ni Mark, ang boses ay puno ng kaba. Mark, si David patay na siya. Tara na sa ospital upang magamot ang mga sugat mo. Si David, unahan natin siya. Si David. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang magbago ang buhay ni Marga. Ang lahat ng pighati at galit ay unti-unting naglaho. Ang lahat ng sakit na dinanas niya ay unti-unting naghilom. Sa tulong ni Mark, naging malaya si Marga. Malaya sa nakaraan, malaya sa kasinungalingan, at malaya sa pighati. Ang pagkamatay ni David ay nagdulot ng matinding pagbabago sa kanyang buhay. Ang lahat ng pangarap niya ay nagbalik. Ang lahat ng pag-ibig niya ay napalitan ng bagong pagmamahal. Ang lahat ng sakit niya ay napalitan ng tuwa. Ang lahat ng ito ay nagbigay ng bagong pag-asa kay Marga. Ang lahat ng paghihintay niya nagkaroon ng katuparan. Sa huli, natagpuan ni Marga ang sarili niya. Isang taong naloko, isang taong nasaktan. Ngunit sa huli, isang taong nagmamahal. Sa gitna ng lahat, ang kwento ni Marga ay hindi isang kwento ng paghihiganti, kundi isang kwento ng pag-ibig at pagpapatawad. At sa huling sandali, hindi nag-iisa si Marga. May karamay na siya sa piling ni Mark at Maya. Pati na rin si Gracie na itinuring siyang ina ay mas napamahal pa sa kanya. Minsan nang mapadalo siya sa punto ni Olivia ay luha ng lungkot, ngunit may ligay sa dulo. Dumaan man sila sa matinding pagsubok, pero sa huli, nananatili pa rin ang kanilang pagkakaibigan. Hanggang dito na lamang po. This is Regine here in Miss Teen Stories. Daghan kayong salamat!